Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga bunyog. Magbigay lang ho tayo ng reaksyon dito kay Atty. Enzo. Marami ho kung babasahin comments nyo eh. Sandali lang po ito, no? Pakinggan natin. Magandang araw. So ngayon pong magkakaroon po tayo ng talakayan sa mga 2 hours ago lang ho ito, 2 hours ago. mainit na issues at mga kaganapan sa ating bayan. Ang ating pong Magat po nito eh. Reaksyon ni Congressman Franz Castro. Planong disqualification ng mga party list. ang ating pong ngayon na imbitahan na makatalakayan natin si Congresswoman o si Representative Franz Castro para pag-usapan ang maraming issues po. Pag-usapan natin yung tungkol sa party list. Kasi sila, Franz, party list si Franz eh. Kasama niya si Raul Manuel, yung Kabataan party list naman. Si Arlene Brosas, Gabriela party list naman. Sila yung tinatawag na Makabayan Bloc sa Kongreso. Ang Bunyog party list din, kaya lang hindi tayo nanalo. So kung nanalo sana yung Bunyog, ako yung first nominee, di may kasama ka sana, Franz. May kasama sana kayo sa pagpusisi na yan eh. Anyway, baka sa susunod, swertihin na yung Bunyog, madagdagan yung mga tulad yung kailangan talaga ng totoong oposisyon sa loob ng Kongreso eh. Kaya maganda na sa susunod madagdagan yung mga kongresistang totoong oposisyon. Kasama na ang Bunyog, sana manalo na sa sunod. Pero ang isa nating pinoproblema ngayon, Franz, pinag-iinitan kayo sa inyong ginagawa. Ang gusto ng gobyerno, lalo na itong LCAC, ang gusto kayo, itong NTF-LCAC, may petisyon, lalo na sa Kabataan yata, sa Gabriela, gusto nila ipa-disqualify na kayo sa party list elections para hindi na raw kayo makasali sa sunod na elections. O yan, mga kabunyog, mga kababayan, sa tingin nyo, sa ginagawa nila Franz Castro, nila Raul Manuel, nila Arlene Brosas, dapat ba silang alisin sa Kongreso o dapat panatiliin? Kasi ang gustong mangyari ng mga galit sa inyo, syempre ang galit sa inyo yung tinatamaan sa inyong ginagawa. Yung mga gumagawa ng masama na ini-expose nyo, nilalabanan nyo, yun ang galit sa inyo. So gusto kayong paalisin sa Kongreso. Dapat daw sa susunod na eleksyon, disqualified na ang party list nyo. Dahil daw kayo, mga front na mga party list ng mga komunista. So, anong Yan na po yan. Bibigyan na po tayo ng komentaryo dyan. No. Yan po ang politika eh, mga boss. Pag istorbo ka sa kanila, talagang paplanuhin ka nilang mawala sa landas nila. Di ba? Ito na lang barangay election. Ilan ang kandidato nag-file ng para kapitan ang napatay? Si Kapersi, bakit ba napatay? Di ba? Ito sila sinasabing mga Makabayan Bloc na to. Storbo kayo eh. Di ba? Kinokontra nyo yung Agos eh. Kaya dapat kayong mawala. I-disqualify na raw sila sa susunod. Hindi ko malayong mangyari yan. Kung yun nga hong maski kumontra sila, parang wala rin kontra, di ba? Bakit? Lusot na ho yung 37 minutes lang yata eh. Yung budget ni His Excellency, mahigit 10 billion. Lusot lahat. Kukontra rin sana sila Makabayan Bloc, pero kumbaga sa basketball supalpal agad eh. Ang lalaki ng mga nakagwardya, bukod sa ang lalaki na, mga impluwensya pa. Di ba? Sabi nga wala na bang demokrasya? Ano bang demokrasya? Meron pa ba? Wala na. Panginoon. Wala na po talaga, wala na. Yan na ho, ang magiging niyan. Kanina, napanood ko rin kay Atty. Enzo, ang content niya si Digong. Dahil pinagtatanggol daw ni Digong yung confidential fund. Dapat daw talaga yun. Dahil nga marami raw nag-recruit ng NPA sa mga universities. Hindi naman lumusot kay Atty. Enzo. Universities, EDSED ang nakakasakop dyan, hindi DepEd.
Eh di dapat ang confidential block ng DepEd sa chat ibigay, meron pa pala yan. Oh. Di ba? Ewan ko na ho talaga dito sa Pilipinas. Wala na po talaga to. Yan ang mangyayari. Lahat ho ng istorbo, aalisin. Oh, di ba? Eh, nga tatay niyan eh. Di ba? Oh. Tinanggal ang Senado, Kongreso, tinanggal lahat. Oh. Istorbo kayo eh. Ako lang ang boss. Oh, buti ito, hindi niya magawa-gawa yan. Oh, di ba? Wala nung pag-asa at Pilipinas talaga. Isa pa. Mantakin mo. Senado, pinag-uusapan yung budget ng presidente. 37. Ang dami yung tao doon nung papakainin lahat ng gobyerno yun. Ganon din ang Kongreso, di ba? Oh, wala. Yung Kongreso, wala na ho yan. Ang dami, oh, wala. Kay BP Sara, 15 minutos. O, ano pa? Kung kay BP Sara, 15 approve eh. Impa kay Marcos ang hindi ma-approve, di ba? Kalokohan na ho talaga itong Pilipinas. Ewan ko, magbigay ho kayo ng komento kung ano masasabi niyo ngayon, kung kayo umaasa pa, no? Ito po yung mga comment ninyo doon sa, ano, marami pa po umabol doon sa tanong, may pag-asa pa kaya ang bansang ito, mga boss? O, marami hong umabol. O, eto po sila. O. Si Raul Villanada, o, umabol din. Sayang, gaganda, o. Kuyang, greetings, Kuya Rox. Lahat pa paano ay may katiting pa. Kahit pa paano may katiting pa. May 2025 pa at 2028. Pag nasayang yan, ubos na ang laman. Gasera. Diyan tiyak, sub-sub ang Pilipino. Raul Villanada ulit. At siguradong ubos na ang taong bayan dahil gumagrabe na ang katarantaduhan ng presidente at BP. Nito lalo na ang BP. Raul Villanada ulit. Tama ang obserbasyon ng mga Karaoke Warrior, Karaoke Avenue. Ba't nga ba ang issue ni Atty. Libayan ay si Tulupong lang at ang ibang issue nasaan at malayo sa Roque Avenue? Yan ang at kay Ka-Enzo. Ewan ko nga ba sa kanya eh. Yan yata ang ano niya talaga eh. Ang durugin niya si Tulpo. Oo. Pero yun nga mabigat. Lusot na lusot sa masa eh. O, di ba, Atty. Libayan? Si Erap nga, Erap sa para sa mahirap lang eh. Naging presidente, di ba? Ay, nako. Elvira Villanueva, welcome to the club. Sabi niya, Karox, nung time ng diktador, itinatag ang Masagana 99. Walang mabiling bigas. Pipilahan ng mga tao, mais. Eto naman, anak, walang aksyon. Problema ang bigas na naman. Parehas lang, di ba? Welcome to the club, Elvira. Lowy Bulanos, shout out. Watching from Doha, Qatar. Good day. Wala na pong pag-asa ang bansa natin hanggat nandyan ang mga politikong ganid sa kaban ng bayan. Eh, ganun talaga na eh. Wala na eh. Elvira Villanueva ulit ito. Dapat magdeklara na si Bleng Blong ng State of National Emergency. Hindi na biro ang nangyayari sa bansa. Ewan ko ba. Rodeo Adriano, shout out. Good evening, Karox. May pag-asa pa ang bansa natin. Pag nawala na ang mga gahaman politiko sa bansa natin, malabo na yun. Malabo na yun, Rodeo. Sa takbo. Oo. Federico Mandak, shout out ha. Xerox, hindi na babalik sa dati ang presyo ng bigas. Alam ng rice cartel na walang magagawa si PBBM, lalo't maraming naghihinala na sangkot sa smuggling yung kapatid ni Lisa Araneta. Yung ginagawa niyang price ceiling ay pang-aliw lang sa taong bayan. Saka masdan ninyo ang palengke, halos magkakamuka ang bigas. Ang ganda sa ibabaw, pagkalos ng tindero sa ilalim, kukunin. Kaya magtaka ka, pagdating sa bahay, pagbukas mo, durog ang bigas. Mandaraya din, mga tindero. Lorna Bele, shout out. Don't lose hope, sabi niya. For the future of our country, Xerox. There was
there's what we call Judgment Day. He's just watching, sabi niya. Sana nga, tagalan. Kakainip na rin, Lorna. Anyway, ganun talaga. Friend Shervin sa PEDA, shout out. Oh, na-late yung comment mo, hindi ko nabasa kahapon. Pero anyway, babasahin ko ngayon to, kala mo ha. Ines, Christy Ansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo ha. Sabi ni friend, no? Sabi niya, may pag-asang gabi ang pagbati ng inyong Lola Basyang at Tia Deli. Sa atin pong lahat, sa mga kapatid sa Rocky Warriors, okay children, muli ay mainit-init na usapang pag-asa daw ang topic natin today. Okay? Makinig na mabuti sa inyong Lola Basyang at sumagot kayo ng mahusay sa aking mga tanong. Okay? Sa mahal ng bigas at sa mga bilihin, kayo ba ay nakakakain pa ng 3 beses ang araw? Ay, nako. Kumakain pa naman kami ng 3 beses dito. Ewan ko yung iba. Yung mga nasa laylayan, baka wala na. Tia Deli, wala na. Dating kamatis, lagyan mo lang ng asin o patis ay ulam na. Kung medyo may budget, pwede ng samahan itlog na pula. Hataw na. Nakaraos sa gutom ang isang mahirap na pamilya. Ngayon, ang mga pinutukan ng lintik na mga buhaya, sila na lang ang anak ng Diyos at may karapatang kumain dahil kamatis na nga lang, mas mahal pa sa isda at bigas ang presyo. Mahal pa sa isda at bigas ang presyo. Tanong ni Lola Basyang, sino ang kriminal ang dapat ibitin ng patiwarik habang nakatali sa langgaman? Gutumin at huwag ding pakainin ang mga pinutakan ng mga lintik. Sobra na. Dapat na silang kalusin lahat. Puro sila pasarap. At wala nang ginawa para makaangat naman lahat ng nasa laylayan. Anong pagdinig ang ginagawa sa Congress. Sinatong. Mga honorables na po eh. Hoy, mga kurimaw, ito ba ang klase ng bayan na pinamumunuan ninyo? Kahit isang butil na bigas ay mahalaga para sa mahihirap kasi sa sobrang mahal ng bigas at wala pang mabili. Maski isang pirasong kamatis na nga lang, ginto din ang presyo. Ito ba ang klase ng bayan na pinaglilingkuran ninyo? Puro kayong mga buhaya, puro nga wala sa hulog ang mga aksyon ninyo. Pweh, kinam, sabi niya. Galit na naman si Kabitenya. Ay. Yung buhayan dayok-dok, wala nang ginawa at tinatupag kundi limasin ang kaba ng bayan. Nasaan ang mga maangas, ha? Bakit may 8 of registration at lagi ninyong sinasabi sa programa ninyo? Bakit hindi itong buhaya nato ang gisahin ninyo? Huwag niyong pagtakpan kasi pare-parehong may mga busal ang bunganga ninyo. Pag may kumontra, walang approve ng budget. Totoo yan, friend, ha? Ay nako po, Diyos ko po, Lord, para mo na pong sanang awa sa mga kababayan kung sobra na pong lugmok sa hirap. Lord, please lang po, tunawin mo na lang lahat. Tunawin mo na po silang lahat sa mundo. Itong mga kurimaw, nalingkod gobyerno daw. Mga kawawa pong kababayan ang mga nagpapasa ng krus para po makapagpasarap sa buhay ang mga pesting yawa. Totoo yan, Tia Deli ka. Gising Pilipinas, sobra na pong pagkaalipin at busabos ang ginagawa sa inyo. Umaapaw na po ang salop. Dapat na po silang kalusin lahat. Paano nga ay, Tia Deli kay? Hanggang sa muli po, Sir Rox, namumula na pong tenga ko sa galit sa mga buwaka. Buwaka ng pesting yawa ng mga buwakang mga ito. Samahan po natin ng kilos at pagdasal po natin. Siguradong gagabayan po tayo ng Diyos. Huwag naman po sana tayong sobrang magpaapi at magpakabusabos na lang sa mga taong gobyerno natin. Laban at bangon po tayo mga kapatid. Di po tayo pababayaan ng Diyos. Muli po, ang tropang Lola Basyang at Tia Deli ay lalayas muna ulit para makapagmuni-muni sa komunikasyon sa mga halimaw at kurimaw nasa gobyerno natin. Ingat po kayong lahat. Tia Deli, may pusong nagmamahal para sa inyong lahat.
God bless, Xerox. Matulog na mahimbing. Si Lord po ay nagbabantay at di po natutulog. May awa po siya. May araw din ang mga pesting yawa. Hanggang sa muli po, lalayas na po. Muna ako. Lalayas na lang po kami. Muna kami ni Tia at ni Lola Basyang Baha. Mimi Balsalo, wala na, sabi niya. Good morning, Mr. Rox, watching from Garden Grove, California. Wala na, sabi ni Mimi. Cassandra Daisy, shout out ha. Paano si Tapsilog? Itlog na lang, wala na kanin. Sa sobrang mahal, kawawang tayong Pinoy. Hanggang hindi mano-mano ang butuhan at mga halimaw nasa gobyerno at Congress ang rason kung bakit maraming gutom. Support natin ang petisyon ng electoral reforms na nasa Congress na this September. Ewan ko lang, bahala na si Lord. Gaya sabi, ha? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Gumawa na, di ba? Nagpetisyon na. Ewan ko kung lulusot sa Kongreso. Labo yan. Cassandra Daisy ulit. Paano tataas ang rating ni Sarah Kim kung lahat ng social media at mainstream media ay pinakikita ang pag-walk out niya sa pag-explain ng confidential pa na 125 million noong 2022 without the Congress? Bawal sa batas yan. Kaya alam na natin na maglalabas ang survey para kay Sarah for damage control. Pero booking na sila sa style nila. Sunod-sunod na palabas ng COA tungkol sa sobrang kasakiman niya. Wala yan, Cassandra. Alberto Olaer, shout out. Karaoke. Karaoke, napaka husay magnakaw si Sara Tambaluslos Carpio Duterte. Kaya nga hire siya ng 433 bodyguards para safety ang buhay niya. Yan ang payo ng BFF niya na si Sara. Ng BFF niya. Si Sara Tambaluslos Carpio Duterte, hindi na siya dinta. Limatok sa salitang Bisaya. Sa Tagalog, limatik na, karaoke. Totoo. Chris Antoa, oh. Sabi niya, karaoke, gusto kong ipaabot, mas bilib kay Tulpong. Ha? Gusto kong ipaabot, mga bilib kay Tulpong. Ginawa niya yan dahil kikita siya. Mga taong lumalapit sa kanya, kunwari bibigyan ng pera. Yung tao, pero mas malaki. Kita niya sa mga kita niya. Yun ang hindi alam ng nauuto ng mga 100,000. Ha. Totoo yan, ha. Inireklamo niya yan sa totoo lang. Sa totoo, kaya kayong na paniwala kay Tulupong, pakinggan nyo si KPRC. Chris Antoa ulit, oh. At ang masasabi ko, Karox, mga tiwala kay Tulupong kung yung sarili niya sinungaling, yung pagkapanalo niya malaking kalokohan. Sabi ni Atty. Claire Rapi, sinungaling, pinapalabas niya, patay na. Oo, siya, bulaan at higit sa lahat, pinalitan ang pangalan ng tatay niya. O di ba buwang din ikaw, Karox, magagawa mo ba yun? Hindi ah. Kung mo patay na ang tatay mo, ipapalitan ng pangalan. O, yun lang yun. Ha? Sheila Santos, oh. Karox, talagang wala nang mapupuntahan itong ating bansa kung mananatili ang katangahan ng ating mga kababayan. Kakalungkot talaga, Karox. God bless Pilipinas, sabi niya. Allen Lee, shout out. Rolando Cruz, oh. Di naman apektado ang ating mga politikong nakaupo at mga executive or mga sekretary ng ating gobyerno kahit gaano kamahal ang bilihin. Sila ay hindi apektado kasi marami dilang pambili. Yung mayayaman,
kahit isang, yung mamamayan, kahit isang tuka, yun ang mga kawawa. Totoo yan. Yung binasa ko po, yun yung mga comments nyo nung umaga. Ito po yung comments nyo sa pangalawang vlog ko, mga boss. Yung panukalang budget ni OBP, lusot na. Ha? Mike Villanueva, shout out ha. Sabi ni Mike. Sa takbo ng mga hearing sa Congress at Senado, nagsasabuatan na ang mga trapos. Imagine, alam nila na inutang lang ang gobyerno ang 14.2 trillion pesos na taong bayan ang magbabayad in the form of taxes, pero okay lang sa mga congressman at senatong nawaldasin ni Sara ang pera ng taong bayan na inutang lang. Totoo yan, Mikey. Mikey Villanueva ulit oh. Inutang na nga lang ng gobyerno ang 14.2 trillion pesos tapos wawalasin lang ng walang paliwanag. Pati nga kay His Excellency, approve na. Mikey Villanueva ulit oh. Sa isip ni Sara, inutil ang military, PNP, NBI at NTF-ELCAC. Bilyones ang budget ng mga yan. Tapos para kay Sara, inutil sila at hindi nila ginagawa ang trabaho nila. Kaya si Sara ang gagawa ng trabaho ng militar, PNP, NBI at NTF. Ganun nga, Mikey. Ha? Grim Reaper, welcome to the club. Gising na, Pilipino, wag kang mag-antay ng marami pang bangungot. Totoo yan, Grim. Dante Deraya, welcome to the club. Nakakauta na yan si Sara, sabi niya. Ferdinand San Juan, shout out ha. Good evening, Karox. Karox, kapag ginusto ni Sara, may paraan, lulusot at lulusot. Yan, hawak nilang lahat ng Kongreso at Senado. Yan ang hirap kapag kaunti ang oposisyon. Tama lahat talaga ang mga sinasabi ni Ka-Percy na siyang nangyayari ngayon sa gobyerno at sa ating bayan. Tanging mahal na Panginoon Diyos lang ang ating pag-asa. Justice for Ka-Percy. God bless po, Karox. God bless, Ferdinand. Ha? Rolando Cruz, oh. Paanong di lulusot yan? Puro kabig nila yan. Totoo, Rolando. Ha? Rolando Cruz ulit ito. Puro mga rubber stamp yan. Totoo. Ana Mercado, shout out. Good evening, Karox. No comment. Masakit sa puso ang pinagagawa nila sa Pilipinas. Makinig na lang ako. Rico Bakay, shout out. Pag yan ang naging presidente, mababaon tayo sa utang. Maski sino dyan sa dalawa na yan, tsak yan. Sabi nga ni Friend Amy, baka umabot ng 20 trilyon hanggang sa 2028, ha? Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Karoke. Wala na tayong magagawa dyan, Karoke. Yari naman ang kaban ng bayan. Ganun pa man, batutahin mo, Karoke, sabi niya. Be well, Mama Bear. Andoy Smith, shout out. Iilan lang kasi ang oposisyon sa Congress. Iniwan na ang taong bayan, hindi na sila apektado ng kahirapan. Mga burgis din kasi. Pag malapit na ang eleksyon, yaw-yaw na naman yung mga oposisyon kuno. Kailangan ng mamamayan ang tunay na leader. Nasaan na kayo? Ewan ko rin, Andoy. Ewan ko din. Andy De La Cruz, shout out. Mga buhaya, bundat na naman, sabi niya. Andoy Smith ulit to. Suportahan natin si Atty. Enzo Recto at Atty. Recto. Si Atty. Enzo ang tunay na matapang na humatikos against sa mga korap ng politiko. Suportahan natin ang grupo ni Atty. Enzo. Oo, talaga lang. Tsaka si Atty. Claire Castro din at tsaka si Badcaster, oo. Si Mab, yan, mga talagang palaban din yan, oo. Norma Arcilla, shout out. Nagpapayaman ho ang mga yan para pagdating ng araw, magsisitira mga yan sa ibang bansa kung sakali at guluhin tayo ng incheck. Automatic. Company phone, welcome to the club. Tama lahat ang sinasabi ni Ka-Percy. Lahat nangyayari na. Miss you, sir, sabi niya. Justice for Ka-Percy. Wala na yun. Wala nang justice.
Sky Makantan, shout out. Kawawang Pinoy, lalong naghihirap ang bansa. Totoo yan. Pre Naimi Bingson, shout out ha. Dolor Garcia, Belinda Magtangog, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Sabi ni Pre Naimi, ano ho ba ang mayroon dyan sa BP na yan? Parang takot ang mga senatong at congressman. Buisit na mga nakaupo sa gobyerno na puro kurakot ang ginagawa. Totoo yun. Galit na. Hina-high blood na naman si Pre Naimi. Pre Naimi ulit oh. Talagang walang H ang Sara na yan. Kala niya, pera niya ang kinukuha niya sa kaban ng bayan. Yun talaga. Ay, nako. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning po, Karoke. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Hayop talaga itong si Sarang walang H. Ang tagal naman ng karma. Pwe, kidlatin nawa kayo, mga hinduropot. Galit si Librado. David Alvin Mendoza, shout out. Hello po Karoke at sa mga Roque Warriors, good evening po. Tama po lahat ang mga nasabi ni Kapersi, panay sa lakab ng mga politiko sa ating pondo ng bayan, lalo na yan si Sarajim Potpot, hindi na nasinok sa laki ng kompi at intelligence pan niya. Walang sawa sa kwarta. Florentino Lagasca, welcome to the club. Expected ko nang bubusisiin ni Tulfo yung CAIF ng OBP dahil maraming ahensya na ang may trabaho nito. Florentino Lagasca ulit. Uniteam nga o Uniteams nga. Wala nang kontrahan. So therefore, there is no more check and balance sa ating gobyerno. Sayang si Kapersi Lapid. Nabawasan ng mga komentarista kontra katiwalian. Yun nga eh. Pre Naimi Bingson ulit oh. Nakakilos talaga ang halimaw ng Davao. Kasi kung si Sara lang, walang H lang, hindi pagbibigyan, malakas pa rin ang halimaw. Haba ng buhay, wala kang magagawa, Pre Naimi ha. Pre Naimi ulit oh. Namimiss ka na namin, Kapersi. Kailan mo kaya makakamit ang hustisya? Layo yan. Pre Naimi. Layo yan. African Sai, shout out. Cassandra Daisy, oh. Shout out ha. Sabi niya, hopeless ang mga Pilipino. Kaya ipaglaban natin ng mano-manong pagboto. Hindi mangyayari yan, Cassandra Daisy. Sana nga. Pero hindi mangyayari yan. Ha? Hawak na nila eh. Ikinakasa na lang, Cassandra. Ikinakasa na lang. Oh. Kita mo, plano na tanggalin yung mga kontra, yung mga Kabayan Black. Gusto nang i-disqualify, di ba? Eh, istorbo kayo sa kamada eh. Kasado na yan eh. Oh. Nasa Congress ang petisyon ng September. Naniniwala ako na one day, most Filipinos will order the government for a more transparency election. Mga kababayan, ito lang ang natitira nating power. Hayaan ba natin na COMELEC ang pipili para sa atin? Let's support election reform movement. Marami na ang nag-uuntog sa kadiliman. Sana nga, Cassandra. Lord, sana nga po. User, shout out. Patanong-tanong pa sila, kunwari, wala rin naman lahat sila magawa. Totoo yan, user. User ulit oh. Dapat may sabihin na Supreme Court dito. Yung DAP nga ni Noynoy, binagbawal nila kahit malinis hangarin eh. Supreme Court baka mo? Supreme pa ba yan? User ulit oh. Tinimaan sila lahat ni Kapersi kaya walang pakialam sa krimen na ginawa kay Kapersi. Totoo yan. Marilu Pabianak, shout out ha. Sabi niya, good morning po, Tyrox. Lahat ng tinatalaga ni Kapersi nagkakatotoo sa kasalukuyan. Nakakalungkot ang ginawa nila sa isang napakabuting tao at mapagmahal sa bayan. Justice for Kapersi, sabi niya. Tila very proud pa si Sara sa mga ginagawa niya sa panghingi ng malaking budget sa kabila ng grabe pagtaas ng bilihin na nagpapahirap sa mga tao. Lord, alam namin nakamasid po kayo
nagkaganapan ngayon sa bansa. Help us, O Lord. Amen. Ingat po kayo palagi, tay. Ikaw din keep safe po. Stay healthy. God bless you po. Pati din ng mga Rocky Warriors. Ikaw din anak. Mag-ingat ka din. Madeline Bilesa. Welcome to the club, Madeline. Sabi niya, palusot, nagbabaka sakali lang, galing mo, Sara. Hingi pa more, alam mo namang ibibigay din ba? Kapal. Alam naman niyang bibigay eh. Ako naman, ako naman pwede mo kami mabuhay nang wala yung confidential pa na yan eh. Nasa inyo yan, mga congressman at saka mga senado. Kung gusto nyo bigay, di bigay nyo. Kung ayaw nyo. Pero kung ibibigay nyo, mas maganda. Huwag ka na hakot eh. Okinawa, Japan. Oo. Ay, nako Lord. Patay. Madeline Belesa ulit. Lahat ng agency sinakop ni BP Sara para makahingi more ng compi at intelligence fund. Sobra naman ang pagkakurap mo, BP Sara. Galit si Madeline. June 360, my friend. Shout out. Long time no comment si pare. Si brother. Sabi niya, good day, Manong Roque. Ang sipag mo ngayon. Kakapanood ko pa lang nung mga nakalipas na vlog mo, meron agad bago. Maganda po yan. Double time tayo kasi maraming dapat isiwalat, nakatiwalian sa gobyerno ngayon. Kaso mukhang walang mangyayari. Friend yun eh. Puro lang tayo ganito, kwentuhan tayo. Kaya binabasa ko yung mga comments nyo, nasasyahan ako. Oo. Pwede akong mag-vlog. Maski 3 beses ang araw. Pero hindi ko mababasa ang comment nyo. Tama na yung pa isa-isa. Di ba, friend? At least, naihahayag ko. Ito ang, mister, sa totoo lang, sa atin lahat ito, hindi lang yan. Sayang naman ang mga comment to, di ba, friend June? Sabi niya, nagdo-double time ang mga demonyo sa mundo, lalo na sa Pilipinas. More power po sa inyo. Salamat sa ginagawa nyo ito. Sabi nga po ng isang quote, the only thing necessary for the triumph of evil is for man to do nothing, sabi niya. At sabi pa ni Winston Churchill, it's better to do something than to do nothing while waiting to do everything. Sa ganitong sitwasyon, kailangan po natin talaga ang Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal. Sabi nga po ng Apostol Pablo sa mga namanampalataya sa Pilipos, I can do all this through Him who gives me strength. Philippians 4:13. Magpakatibay po tayo sa ating pananampalataya. Similar quote na sinabi ni John Stuart Mill sa kanyang inaugural address sa University of St. Andrew noong 1867. Sumagot, nandito si Jane L. Jane L, shout out my friend. Oo nga, no. Mukhang bumaba si Sir Rox ng husto. Magaling na ba ang rayuan mo, sir? Magaling na. Alam mo kung anong ginamot ko, Jane L. Alam mo, masunurin ako sa payo mo eh. Pinapalan ko ng isang libo sa likod. Oo, magaling siya. Ay, Jane L ka. Reynaldo Gonzalez, shout out. Pilit na pinagsasakan ang confidential fund at Sara at kukuhanin sa kaban ng bayan. Lumalayo pa siya manghihingi lang siya sa papaduts niya nang mabawas na naman natirang bilyones confidential papaduts niya. Di siya bibigyan noon. Ba't pa kay papaduts pwede naman sa Pilipinas kay mahal niya, di ba? Jane L, Si Rox, hindi pa nga Senate hearing ang OBP, approve na. Hindi pa nga hinihingi ni Sara, approve na agad. Walang paligoy-ligoy, walang tanong-tanong, kundi boljakin. Boboljakin kayo ni Dutz. Di ba? Sandro Panza de Brocha, shout out. Christian Chengnak, shout out sa'yo ha.
Asa pa tayo, mga ka-warriors. Expected na yan. Natural, ilulusot yan sa Senado. Kasi majority puro ka-unitives. A pleasant evening po, Tatay Rox. Christian Cheng ulit to. Sa totoo lang po, Tatay Rox, naiirita talaga ako sa boses ng masibang decoration at tsara na yan. Kaya hininaan ko ang volume. Nilalakasan ko lang kayo na ang nagsasalita. At nung si late Percy Lapid ang pinlay nyo, yung mga senatrolls na mga nagngangasab pabor sa masibang decoration at tsara, hindi nila gawin yan, otherwise sila ang hindi sila mawiwisikan. Totoo yan. Christian Cheng ulit, oh. Kahit po nangingiti ako na naririnig ko ulit ang banat point of view ni late Percy Lapid Fire. Nalulungkot pa rin po ako dahil until now wala na nangyayari sa case. Sa umpisa lang nagpasikat, sabi ko na nga whitewash lang yung pagpursige noon ng investigasyon sa pagpatay kay Percy ni late Percy Lapid. Oo. Alam ko na rin yun. Walang mangyayari dyan. Christian Cheng ulit. At dito rin sa decoration at Sara, need niya kumuha ng batalyon na escort kasi alam niya sa sarili niya na ang sama niya at any moment may dumali sa kanya. Pero nga po sabi ko, kahit ilang batalyon pa ang security force niya, huwag siyang pakakasiguro. Di siya tatablan ng makamandag na bala. Salamat po. Ingat po, Tyrox. 3J Shop, sabi niya, Sir Rox, my goodness, ang kamatis nagmamahal na rin. Ang gulay sobrang mahal. Ang bigas, ewan. Tapos si Sara, kompletong confidential pan. Mahabagin langit. Tapos, ano ka mo, Sir Rox? Napakataas ng rating sa survey ni Sara. Hindi ko alam kung tatawa ako o iiyak, Sir Rox. Pinakamataas! 3J Shop ka, pinakamataas, ha? Hindi basta mataas. Brother Elias Isyo, shout out. 3J Shop ulit, oh. Anong ginagawa ni Bongbong bilang Secretary of Agriculture? Bakit hindi niya solusyonan ang taas ng mga bilihin? Bakit di niya ipakulong ang mga smuggler dyan sa sibuyas? Hay, nagtatanong pa ako. Sir Rox, alam rin naman ang sagot. Diba? Yun nga, tanong ka ng tanong. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Late ko na nakita itong vlog nyo. Tia Deli, hindi nakapag-comment ngayon eh. Kasi nga, hindi ko nabasa yung comment niya kahapon. Late na niya na i-comment yun. Kaya binasa ko ngayon. Oo. Pero ngayon, wala siyang comment. Baka mamaya magko-comment yun. Sabi ni friend Elizabeth, oh. Good evening, Sir Rox. Late ko na nakita itong vlog nyo. Sana mabasa nyo pa din ang akin lang. Oh. Sa dami ba naman ng kakampi nila ngayon sa congressman at senatong, o di ba? Wala namang magagawa ang ibang kumukontra dyan kasi nga paramihan yan ng mga kakampi. Ibang klase din naman ang kapal ng muka ng BP na yan. At bakit kailangan niya ng confidential fund? Diretso yan sa bulsa nila sa pagpapartihan nila. Legal yan na pagnanakaw. Ang galing-galing, di ba, Sir Rox? So, sinabi mo pa. Hustler? Ikaw naman. Elizabeth ulit, oh. Pakapala ng mukha talaga ang mga senatong na yan. Baliwala ang kumukontra. Baliwala ang kumukontra dito. Sige nga. At kurakutin nyo lahat ng pondo ng bayan. Total, mga swapang naman kayo sa pera. Dapat sa inyo itapon sa kumunoy para di na lumitaw. Mga buwisit kayo. Galit na naman si Elizabeth. Raquel Isguera, shout out my friend, ha. Ant, shout out. Ryan Yumura. Eman Escalona, anak, shout out. Boyong Kong Balong, tawag ka lang at mag-uusap tayo. Sarap magkwentuhan ngayon sa nangyayari dito sa South China Sea, my friend, ha. Mission accomplished, mga boss. Nakakumpleto tayo, ha.
Yan ho ang politika. Pag istorbo ka, paplanuhin ka. Ganun po yan. Ha? O, i-disqualify na raw yung Makabayan Black. Ay, naku Lord. Wala ko talagang mangyayari pag hindi ho nagkaroon ng magsisindi ng mitya. Makikita ho natin yan sa September 21 sa Liwasan Bonifacio kung paano, di ba mga boss? Hanggang dito lang po. Nakapag collab tayo, no? At least nabasa ko yung mga ibang ano doon sa umaga, yung nag-comment sa umaga. Nabasa ko ngayon lahat, no? Ay ako. Magandang gabi po. Dasal. Huwag po tayo magkukulang dyan, talaga. Wala po tayong makakapitan, oo. Gaya sabi ko, hindi ako masyadong naglalapit sa kanya, pero pag yung nakasandal na ako sa likod, wala na ako akong atrasan, eh. Talagang, boss, tulong. Ganyan po siguro, kailangan. Hindi tayo pababayaan yan. Mahal niya ang nasa tama. Magandang gabi po, mga boss.